Good afternoon guys, today is Friday. So nandito tayo ngayon sa Highway 66 corner Highway 65. So galing tayo ng Thunder Bay at pupunta tayo ng Elk Lake, Ontario. Thunder Bay, Ontario, papuntang Elk Lake, nasa 950 km. So tumakbo tayo ng empty. Ayan, wala tayong karga. Ayan, wala tayong karga. Biro mo, tumakbo tayo ng 950 or bumiyahe tayo ng 950 kilometer para pipick up doon ng lumber sa Elk Lake. Pero ang kagandahan lang nito, kahit wala tayong karga, bayad pa rin naman tayo dahil per miles tayo. Empty or loaded, bayad tayo ng per miles. Aywan ko lang yung kumpanya kung kikita pa ba sila dito. Dahil napakalayo nga, talo na sila sa diesel. So guys, itong highway na ito, ito Highway 65, intersection, T-section papuntang Highway 66, ay walang signal dito guys, walang signal. So second time ko palang dumaan dito, pang second time ko na ito na dumaan dito. Nung unang daan ko ay oversize load ang karga ko. So dito ang way ko, dito ang tinuro ng permit ko na dadaan. So ngayon ito shortcut naman ito papunta ng Elk Lake. So hindi ko ina-advise to guys na dito tayo dadaan pag winter kasi walang shoulder ito. Itong kalsada na to walang shoulder. Buti dito meron kahit papano. Pumarada lang ako sa gilid dahil nagpahinga lang saglit dahil isang oras na ako nagtatakbo, wala talaga matabihan. So meron pa tayong tatakbuhin na ilang kilometer, 34 kilometer papunta. Yun, may signboard doon yun, 34 kilometer pa tatakbuhin natin papunta ng Elk Lake. So 34 plus 2 kilometer pa papasok doon sa pick-upan natin. So nasa 36 kilometer. So okay ito, itong daan na to, okay ito, asfaltado pero wala lang shoulder. Huwag kayo tumabi sa shoulder na, kasi sakto lang yung yung guhit, sakto lang, lupa na kaagad yung highway na yan, yung Highway 66. Napakahirap dito lalo't pag winter dahil walang signal. So hindi ko ina-advise na dumaan ito lalo't empty tayo pag winter pag winter lang empty tayo at pupunta tayo ng Elk Lake. Kasi galing ako ng Thunder Bay, ito ang pinakamalapit na daan papunta ng Elk Lake. So kung sa mga kasama ko or kahit sinong mga truck driver dito sa Canada at pipick up doon sa Elk Lake na manggagaling sa west, wag nyo idaanan ito lalo't pag winter. Pero pag ngayon summer, okay lang dahil wala talaga gaanong sasakyan dito, liblib. Nasa kalagitnaan tayo ng gubat. As in walang dumadaan. Wala talaga. So ingat lang, huwag tayo dadaan dito pag winter. Yun lang pinaka-advice ko. So tatakbo na tayo papunta ng Elk Lake. So hanggang Newly Skirt siguro, Temiskaming Shore, Newly Skirt yan, nasa 102 kilometer pa. Oh, di ba? So empty tayo. Tara, let's go. Takbo na tayo. Ah, 34 kilometer.
loaded tayo, wag natin tatangkain na huminto dyan kahit ihihi na tayo, dahil yan naman shoulder, malambot yan, lupa lang yan, saktuhan lang talaga yung guhit. Oh, tao yan, isang dangkal lang yung ano, shoulder mula sa guhit. Ayan na, ito na ang reality. Oh, wala talaga. Oh, so kaya mahirap ito daanan, lalo't pag winter. So nandito na tayo guys sa small town ng Elk Lake. Ito ang pinakabayan ng Elk Lake. Ganyan lang yung mga bahay-bahay. Oh, may lake lang dito talaga, maganda siya. Ang kinagandahan lang dito, talagang may lake, maganda. Yan. In 300 meters, turn right. Maraming isda dito. Kaso lang, yun, hindi ako kumakain ng isda nila dito. Yung galing sa lake. So kakanan tayo dito. Pine Street. Pine Street. Ang dadaanan pa natin dito, bahay-bahay, bago makarating sa Kahuyan. Uy, ice cream mo. Pinipilahan. In 800 meters, sharp left. Yan, bahay-bahay dito. Dito rin ang daan natin palabas. 30 km per hour lang speed dito guys, ha. Linis, no? Linis ng bayan. Maliit lang siya pero linis, oh. Green na green. So pagdating dito sa dulo guys, ha, huwag kayo kakanan, dahil nasa left side yung ano, entrance, hindi pa kanan. Sa Google Map kanan eh. Dito tayo sa ano, kaliwa yan, enter 4. Sa mga pipick up dito na first time pa lang, huwag kayo malilito, ha. Kaliwa ang daan, hindi kanan. Tapos right side. Ito si kuya, left side dumani, oh. Ay, si ate pala. Then pagdating dito guys, sa complete PPE, may mga signboard naman sila. Ayan o, signboard, mandatory safety requirement, visibility vest, helmet, boots, and gloves. Attention, all lumber trucks, do not exit your truck. Proceed to a loading pad when one is clear, ready. Walang bababa raw sa truck. Ayan o, doon ang loading area. Dito tayo pipila. Kelsey ata ito, ah. Ay, hindi. May signboard naman, lumber truck dito ang pila. Yan. So pila lang tayo dito, stop sign. Pag umalis to, pupunta tayo sa bungad doon sa may stop sign, ayun, oh. Then lalapit lang sa atin yung forklift operator, bibigay natin yung pickup number. So meron tayo yung pickup number. Ito.
5335953. Yan ang pickup number natin. Okay, antayin lang natin yung operator. So yun guys, tapos na tayo mag-pick up ng lumber dito sa Enter 4. So may karga tayo na 16 bundle na lumber. Ayan, kung makikita nyo guys, 2 high lang yung karga natin. 2 high lang siya pero maximum weight siya. Depende kasi sa kahoy ang pangarga natin. Mayroong kahoy na medyo magaan. Kung napapansin nyo, yung ibang mga pangarga namin naka 3 high. Minsan punong-puno talaga yan. Pero ngayon, kumarga ako ng 2 high lang, pero maximum weight tayo 70. Medyo magaan lang ako dito, pero sa drive ko tsaka sa lead ay maximum. Pwede pa sana kargahan dito pero wala na. Nagbabase yan sa gross. Maximum dito, maximum doon. Dito may room pa, pero ang gross weight niya ay 90,000 pounds na. So nandito tayo sa rest area. Dahil bawal nga mag-picture, mag-video doon sa yard ng lumber. Kaya dito lang tayo sa labas. Nilabas ko lang mga 10 km from sa what do you call that, yung loading area. 10 km lumabas lang ako rest area dito. Yan. So kailangan talaga pag nagkarga tayo, tingnan natin yung timbang ng pangarga natin kung maximum ba, kasi nasa papel naman natin yan kung ilang timbang lahat yung pangarga na yan. So minsan magtataka tayo, bakit 2 high lang? Magtatanong tayo, or minsan kakargahan tayo ng sobra ng operator, pero pag tiningnan natin sa gauge natin, overweight na tayo. Yun ang babantayan natin. Kaya kung overweight tayo, sabihin kaagad natin sa operator habang hindi pa nagagawa ng papel, kasi sa oras na magawa ng papel, yun, bad trip yung nasa shipping office, magagalit sila, pati operator. So mababait naman mga operator doon, walang problema. Kanina habang nagkakarga, nag-i-strap ako. Yun, depende sa lugar yan ha. May mga pick-upan tayo na kailangan full load muna bago tayo maglagay ng belly strap. So kanina dito sa pinikapan ko sa Enter 4 Elk Lake, habang nagkakarga siya, pwede tayo mag-strap. Pero kung saan yung forklift, doon din tayo nakapwesto. Kunyari dito yung forklift sa right side, dito rin tayo sa right side pupwesto, para yung nakikita tayo niya at 10 meter away sa kanya. So yun, ang biyahe natin papunta ng Innisfil Yard. I-drop natin to sa yard, then meron tayong load doon na ipiprepare, isi-secure at itatarp. Kaya sakto, tamang-tama, mamayang gabi nasa yard na tayo. So yun lang guys, share, caring sa mga nasa Pilipinas, sa mga kababayan ko. Ingat kayo dyan, dahil balita ko wala pa rin tigil ang ulan dyan sa atin, at baha pa rin, tuloy-tuloy yung baha. At sa mga nandyan sa Colombia, South America, ingat pa rin tayo, dahil nga may lindol dyan, at yung mga building may mga crack. Kaya kung maaari, huwag kayo pumasok sa mga building. Yun nga, pray lang tayo, tiwala pa rin sa taas, ingat, okay? Takbong pogi lang. Takbo na tayo ulit. Ito guys, alam ko na yung daan, pero naka Google Map pa rin ako. Ugali ko talaga yan para maano ko yung mga kung anong nangyayari sa kalsada, bukas ba or ilang kilometer na lang, ilang liko.
Liblib kasi itong lugar na to, walang signal. Kaya yung Google Map natin, walang signal yan. Galing doon sa loob ng Inter4, nakasit up na yan para pagdaan dito sa walang signal, tuloy-tuloy pa rin siya. So, mas maganda yung naka Google Map. Sure talaga tayo kung paliko na ba tayo or saan tayo mag-exit. Hindi natin malalagpasan kasi minsan sa sobrang ano natin, tingin-tingin sa paligid, hindi natin namamalayan, naliliko na pala tayo. Unlike naka Google Map tayo, magsasabi siya 500 meter, turn left. O di magiging ano natin, alarma. Kasi dire-diretso lang yung mga daan dito eh. Maganda na yung may guide tayo. Yung aso. Alright guys, today is Saturday. Nandito kami ngayon sa yard at nag-ano ng load. Andun yung ibang tropa, daming truck na nakaparada dito. Halos puro puti na yung mga truck namin dito. Ayan. So yung iba dyan puro regional. Ngayon ito ang karga ko, ang load ko ito, bakal. Si Wilfred. So oversized na naman yung pangarga natin. Ito. So allowed tayo ng 3 meter sa ano, western. Ipit na lang muna yan. So oversized na naman tayo. Weekend, Sabado, Linggo, bawal tayo tumakbo dahil summer ngayon. Pag oversized July to August katapusan, bawal tayo mag-travel ng weekend kasi maraming mga nagbabakasyon ngayong summer. Tapos maraming nakainom na, mga galing na camping, kaya may oras yung biyahe natin. Bawal weekend. Si Gerald, Shout out! oh. Shout Mga kumpare ko dyan. Yung boss ko dati. So si Jesse Boy nagpa-practice na. Ito si Loloy. Yan, karga niya puro yero pang job site. Ganon din yung karga ko, puro yero pang job site. So ganito pa. Ipatong mo na lang yan, doble mo na. Ganon din, tatapon na rin yan. So yun, ganon pag weekend. Kukunin ko yung tarp ko kasi gagamitan ko siya ng steel tarp. So ang biyahe natin papunta ng Thunder Bay, Ontario, Regina, sa Saskatoon and Windward. Kala ko governor eh. Flood control. So yun, sasakyan na yun ni paring Aris. At yun, magsisecure tayo every Sunday, Saturday, Sunday. Ganito kami, Friday, Saturday nagsisecure, nagpe-prepare ng load para makabiyahe. So dito busy sa loob ng shed. Buti na lang nandito tayo sa loob ng shed dahil napakainit sa labas. Pre, confirm ko lang anong month na bawal i-travel yung oversized ng weekend? Between cottage season yan. July and August, September. hindi mo kung baka may last update yung September. July, August kasi. Nasa permit book natin. Nasa permit book? Nandun yung sa overweight permit. Sa oversized load permit. Hindi ba sobra sa 3 meter yan? No. Hindi. Hindi no? Kasi 3 meter lang allowed sa Ontario yata, Manitoba. Pasok no? Oo. So yun. Oh, okay. Salamat
Time to go home. What's wrong? Beer is waving? Beer is waving na? So yun, kunin muna natin yung tarp. Kunin ko lang yung tarp. Okay. So yung truck natin tapos na ma-servisan guys. Pinahinto ko na. Kailangan ko to. Ayos, galing sa shop yung truck natin. Then kinuha ko na. Dahil i-hook up na natin sa load natin. Safety inspection kasi ito. Teka. Lalagyan pa yata ito ng sticker. What's that? Missing something? I don't know. Your guy bring out this truck, then I said I grab But you're missing something. sticker. Where's the sticker, man? Yeah. It's not on there, okay? Yeah, let me print it off first. Okay? Yeah, okay. So kailangan may sticker yan na nakadikit dito sa windshield natin. Side mirror. So yun. Dito talaga tayo mismo ang inaawat para servisan lang yung truck natin, condition. So itong truck ko kailangan na ginawa nila safety inspection every year yan, yearly. So tinanggal na yung sticker na kulay dilaw, may sticker na dilaw yan, then didikitan nila. Kondisyon na yan, bagong hugas. Now you can go. So Yeah. what else? You needed something else. What did you ask me for earlier? You wanted it brought in for something. Because were you just asking if I had a service? Yeah, just the service and that's it. Yeah, okay. Yeah. Should be good, buddy. $700. Just let me print your paperwork off. So that is sticker valid until 1 year? 1 year, yep. Got your Ontario plate. Ontario plate. Let me grab. I just gotta get your paperwork. Okay. You want to get your permit binder? Yep, I have. Okay. So ganyan, didikitan nila na sticker na katunayan na inspection na ito every year. So hanggang August 2027 na yan. Yan. See? Ganun kaalaga yung mga truck dito, kaya happy kami dito dahil siyempre safety namin ang nakasalalay dito. Yung mga truck namin dito hindi pinapabayaan talaga dahil napakalayo ng biyahe, then heavy load ang mga pangarga namin, maximum load lagi 90,000 pounds ang pangarga namin, kaya alaga ang truck. Then every 3 years nagpapalit sila. So yung mauubos na kulay brown na truck, mauubos na yan, mapapalitan na lahat ng puti. Ibig sabihin yung mga brown na yan, wala pang 3 years. Wala pang 3 years, kaya pagdating ng 3 years or 800 kilometer, papalitan na yan ng bago. Marami ng order na truck, kaso lang assorted na yung truck namin. May Freightliner, may Kenworth, may International, may Western Star. Oh. Ate! Oy, Ako dyan! ha? Ice Cappuccino tayo! Oo. Sa mga maiinit ng ulo dyan, Magpalamig muna. palamig lang muna kayo. Stay cool! At saka sa may mga may mga hangover. Over! Tayo yun! Tayo. Ayan, so yun guys, kung mapunta man kayo, huwag kayong mag-alala. Mapunta man kayo dito sa Canada, huwag kayong mag-alala. Talagang secure or nakakasiguro tayo sa truck natin. Hirap Englishin, no? Yun lang, ingat-ingat at takbong pogi lang. Magta-tarp pa tayo ng load. Natay ko pa ito. So yun, advantage talaga pag malaking tao
Pinapasan lang yung tarp, oh. Malaking tao kasi. Kaya eh. So yun, itatarp na namin. Ganyan, busy. Katulad ganyan, oh, mataas. Itatarp pa rin yan. So yun, tapusin lang namin to, guys. Alright. So maraming salamat kay Gerald. Salamat, ha. Salamat. Kay Wilfred, salamat. Sakto lang. Oh, sakto yung ano. Steel tarp? Steel tarp po. Oo. Abot. 4 feet yan eh. 4. 4 by 8 by 4. Oo. Eh kung mataas ka pa sa height, pasok sa height. Ayun. So yun, thank you kay Gerald at kay Wilfred. Mapapabilis talaga ang trabaho pag may kasama tumutulong, diba? So dagdagan ko lang na ibang bungee kung anong makita ko na kulang, diba? Oversize, oh. Lalagyan pa natin ng plug to. So sa paglagay ng design, harap likod yan siya. Para yung nasa likod natin ng mga biyahero alam na oversize ka. Ganon din sa kasalubong natin, alam din nila na oversize kasi may design. Tapos yung sobra natin, lagyan natin ng kada corner nun ng plug. Oo. Minsan kasi sa pagmamadali natin, nakakalimutan natin. Oh, kahit konti lang ang sinobra niyan dito. Lalagyan natin ng design. Sa likod walang problema kung pahaba. Hanggang 1 foot tayo allowed sa puwet overhang. So yun. Lalagyan ko ng plug. Yan. Pagod na. Lalo pag solo ka tapos sa pakainit, nakakapagod yung init eh. Pero pag ganyan, wag niyo apurahin dahil nga nakakahilo. Ganon din sa winter. Wag niyo apurahin dahil wala, madudulas ka lang, ma-aksidente ka lang. Kaya ako, matagal ako mag-secure. Dahan-dahan lang. Ang linis ng ano natin, banat na banat. Salamat sa inyo. Okay. Sila kasi guys mga bagong graduate ng class 1. Pero syempre training pa sila dito sa loob ng yard ng mga ginagawa namin dito. Kaya binibigyan ko sila ng idea para kung sino man mag-training sa kanila hindi sila zero knowledge talaga. Kahit pa paano may kunting idea, kunting kung ano man sabihin ng leader nila, lead driver, mayroon na silang kunting idea. Pwede nila sabihin, o nga pala, ganun pala yung sinabi ni ano. Diba? So, ganun lang yun. Give and take lang tayo. Okay? Magkakabit pa tayo ng design doon sa harap.